po. Pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ilusad tayo. Dahil kung hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad. Nangangayon mo talaga ang bansang ito, halatang malayo sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa ay puro hidyo ang mga nakatira. Ayoko talaga sa mga hidyo. Magdaan-daan ka, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang sa hidyo. Malayong malayo siya sa mga taong walang galang. Sigurado namang hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado naman nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Kung walang ibang kakainin kung hindi tinola sa handaan at matutulog kang hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang anak ng dati kong nasirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra, galing ng Europa. Pinagagalak ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kung gaya na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael. Naway ang kasiyang na ipagkait sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala at malimit ko siyang makasama. Masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko na nangyari sa akin. Akong kanyang anak na walang kaalam-alam. Marapatin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya sa pagpapakilala ng mga bisita kung wala siyang kakilala. Mga mahal kong panauwi, halina kayo sa hapag, nakahanda na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nalimot mo na ang iyong bayan. Ang totoo po yan, tila ang bayan ko yata nakalimot sa akin. Kahit na nasa malayong lugar ako, lagi kong inaalala ang aking bayan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Hindi ko po nakalimutan ang aking bayan. Mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, wala na akong naibigan pa kundi ang ating bayan. Kung kaya isa kang bulag na hangaliho, nagsaya ka pa ng pera papuntang Europa kung alam na rin ng mga nakakarami ang iyong mga napag-aralan. Tanong mo pa sa bansang ito. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kurap. Ganyan na ganyan din ang pakikitungo sa akin nung ako ay bata pa. Salamat siya dahil naalala ko ang kanyang mga revelensya na siya ay dumadalaw sa aming tahanan at nakikipagsalo-salo sa aking tatay. Naku, sana'y tanggapin niyo ang aking senserong pamanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang ng Europa at kailangan ko na lumisan. Pupunta po ako ng San Diego para sa Todos Los Santos. Kahit may kailangan akong tagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking Don, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias, hapon. Walang anuman, Ibarra. Sana'y patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo, napakasama pa na nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo at tinitignan nila na mas mataas ang kanilang sarili. Nawawalan sila ng galang.
Sa araw na ito, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, dapat kayo mag-ingat sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat na maging aral sa inyo. Patawad ninyo. Sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid, ako o kahit ang aking ama ay walang nagilihim na kaaway. Sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael, ay hindi siya makapaniwala na meron pala siyang mga nagtatagong kaaway. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago hindi nagsasabi tungkol sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tangi lang niya naging kasalanan ay ang dahil siya ang pinakamayaman tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Sa mga similan ng kapit, kalalain ang iyong ama dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga parata. Ngunit sa kasamang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok ang iyong ama sa bilangguan dahil sa problema ng tawad sa Pilipinas. Nakita iyong ng mga tao. Sinaklalo nilang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalaunan na namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya'y kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan. Nangamkam ng mga bukid, isang erehe at pilibustero. Nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid. Nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari at marami pang iba. Ngayon alam ko na ang tunay na nangyari sa aking ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad, ngunit kailangan ko na umalis. Ipahubayo ko na lang po kay Kapitan Tiago ay kapag nangyari upang ikwento. Muchas gracias, Teniente. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi tungkol sa iyong nalaman sa akin. Dinado, Senyor Ibarra. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong sa dami ng handa ay nabusog ang mga bisita. Nakakalungkot lamang isipin na kailangang umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Ama. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama at mag-aasikaso muna ako sa kusina. Tila yata'y may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Meron po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon na binihiyaan tayo ng magandang buwan. Ngunit mas masaya sana kung hindi nawala sa atin ang maagang iyong ina. Papa, huwag mo nang balikan ang nakaraan. Matulog na po kayo. At alam kong pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng ating mga bisita. Mahabaging Panginoon, ang halina. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandito sa loob. Halika, Tulita. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo na siya doon. Gracias, Senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Sapagkat napagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal tayo. Dahil kung hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong dila, Crisostomo Ibarra. Siguro'y dahil dyan ay nabiyag mo ang mga maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Kaya ba't pa ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mga mata sa mga magagandang kababaihan sa Europa. Mula sa aking puso, ikaw lang ang aking sinisinta. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko ng lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos. Ako ay merong kikitain tao doon. At kailangan ko siyang puntahan upang ako ay kanyang tulungan. Naiintindihan kita, Crisostomo Ibarra. Naway ikay makapaglakbay ng ligtas at ligtas. Paalam aking ina.
Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mga pupunta kayo, saan ang inyong po? Pupunta lamang po kami sa Beterio, Padre, para kunin ang mga naiwan ko pang gamit doon. O ba, kausapin ko lamang ang inyong ama. Muchas gracias po, Padre. Tignan natin kung sino sa ating masusunod. Santiago! Santiago! Padre, ano ang iyong sadya? May kasalaman ako sa iyo, sabihin ng tanto. Doon tayo sa lugar na hindi tayo naririnig. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, alis na. Sinasabi ko na ba't ang hilig ko rin ang masusunod? Padre, mauuna na po tayo. Opia, nandito ka pala. Bakit ka na parito? Narito po sana ako upang humingi ng payo, pagkat 6 na taon na kaming naninirahan sa Santiago sa isang lugar. Ngunit kami hindi pa rin nabibiyaan ng isang supli. Subukan mo manalig sa Birhen ng Ubanda. Kaya na pag yun na yung ginawa, magbibigyan kayo ng supli. Sige po, Padre, maraming salamat. Noong bata ay hindi nakapag-aral dahil sa kakuriputang taglay ni Ama. Sa kabila ng lahat ng iyon, ay nagawa ko mamasukan sa isang paring Dominiko. Santiago, 6 na taon na ating pinagsamahan, ngunit hindi pa rin kita nagbibigyan. Labis ako nananalangin at nagtungo kung saan-saan upang tayo'y magkaanak. Ako rin. Maging ako rin ay hindi alam ang gagawin. Ako itutungo kay Padre Damaso upang tanungin kung ano ang dapat natin gawin. Nagbunga ang aming pananampalataya pagkat kami ay nabiyaan ng isang napakariit na sanggol. Magmula nang maisilang si Maria Clara, naging malungkot at nangihina si Pia hanggang sa dapuan ng maluhang karamdaman. Hindi rin nagtagal, nasawi rin ang aking kabiyak. Santiago, alagaan mo mabuti ang anak natin. Hindi rin magtatagal at maglalaho rin ako sa mundong ito. Pangako mo sa akin na papalakin mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang makalimutan niya ang kanyang ina. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayong dalawa. Alam po ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Ilangar ko po ito ng Adelpha at ilagyan ng malaking puso kung hindi ko po ito makalimutan. Akala ko ho ba alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispenso, senyorito. Alam ko naman ho yun talaga. Kaya ang hindi ko lang po alam ay kung bakit po tayo nawawala. Ayun ho, sa tingin ko po ay doon po siya nilibig. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Mawalang galang ako. Alam po ba ninyo kung nasa ang malaking cross sa bundod na yan? Na mayroong pangalan doon, Rupa El Barat? Yung cross sa bangkay na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ko ng malaking pura. Bakit yung hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan yung nilagay ang bangkay niya? Pinutos po ng malaking pura na ilibing siya sa libingan ng nanay ko. At ginawa niyo naman? Hindi po. Mabigat po ang bangkay noon at malakas ang ulan. Inilaga ko muna ang bangkay sa ilog. Patawad po sa inyo. Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastanganan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Kundi ang pumalit sa akin na kura na si Padre Damas. Crispin, idahin mo mabuti ang pera. Kumain nga naman na kaya tayo kaka. Kanina pa tayo nagkapatulog na kapana. Hindi pa pwede. Mahuhuli tayo ng sakit. Oo nga pala, magkano sa tawin mo ngayong buwan?
2 reals lamang. Bayaran mo na kayo yung sinasabi nilang ninakaw ko na ginto sa simbahan para makauwi na ako. Nako, 2 beses na ako binigyan ng multa ng sakit ng mayon. Saka yung sinasabi mo, nagnakaw ka ng 2 onse ng ginto, di kakayanin yung sweldo ko sa yung hinihingi na. Sige na, natatakot ako eh. Napakasama na sa Kristang ngayon. Lahat sila yung napakasinungaling. Sabihin mo kay Inay na hindi ako makauwi dahil may sakit ako. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata! Lisa, nagugutom na ako! Ay, ito, may hinahain ako sa'yo. Aba, mukhang masarap yata hinain mo ah. Pedro, sa mga anak mo yan. Pedro, hindi mo ba hintayin yung mga bata? Alam ko, dadali pa sa inyo ngayon ah. Baka sumunod.